Nagsiselos? Ako? Magsiselos? Mariing umiling si Emerald at nangunot pang noo. Bakit naman ako magsiselos? Dagdag pa niya sa isip. Naisip ko lang, may isang taong nagbabala sa akin na huwag makipagkita sa ibang lalaki. Pero nalaman ko ng lalaking yun pala naman ang may iskandalo sa ibang babae. Isn't it funny? Nangunot din ng noon ni Frederick sa narinig. Mukhang naliwanagan ito kung bakit ibang inaakto niya ngayon. Ako? Tinuro nitong sarili. May iskandalo ako? Kapag ba meron ay may pakialam ka? Muling umiling si Emerald at tiniwas ditong tingin upang hindi nito mabasa kung anong tunay na nasa isip niya. Of course, hindi. Hindi ba't sabi mo, wag ako makikialam ng pribadong buhay mo? Talaga, nangingiting biro ni Frederick, hindi nito binitawan ng kamay niya at nanatiling nakagapos sa kanyang uluhan. Buong sandaling iniwas ni Emerald ang mga mata upang hindi makita ni Frederick ang kanyang panik sakaling malaman itong tinatago niyang dahilan. Naisip ko lang kasi na habang nasa kontrata tayo, ay sundin mo rin kung anong sinasabi mo. You should keep yourself away from the woman, which will affect our contract. Paano na lang kapag nalaman ito ng iyong lolo't lola na may kasama kang ibang babae na pumasok sa isang hotel? Kahit na alam na ng dalawang matanda, ay ito pa rin ang ginamit na dahilan ni Emerald dahil alam niyang epektibo. Ilang sandaling nanatiling tahimik si Frederick bago to nag-umpisang magsalita. Alam ko na kung anong tinutukoy mo, Emerald. Pero wag kang mag-alala dahil wala naman akong ginawang masama. Si Monique ang tumawag sa akin kanina dahil na-aksidente siya sa site na pinagshootingan niya. Malapit lang yun dito at dahil alam niyang malapit lang ako, ay ako kagad ang una niyang naisip na tawagan. Wala naman kaming ginawa dahil buong sandali kasama namin ng assistant at manager niya. Peking ngumiti si Emerald. Bakit kailangan mo pang sabihin sa akin ang mga to? Hindi naman ako nagtatanong ah. Nanatili ang tingin niya sa pader habang pilit na hinilang braso sa pagkakagapos nito dahil nakaramdam na siya ng ngalay pero hindi siya binitawan ni Frederick. Bata pa lang ay magkaibigan na kami ni Monique kaya natural lang sa amin na magpakita ng concern sa isa't isa. At tungkol sa article na lumalabas online, hindi mo na kailangang isipin yun dahil inutusan ko na si Noriel na burahin yun. Kalmadong boses ni Frederick habang nagsasalita na parang natural lang na dapat itong mag-explain sa kanya. Napalunok si Emerald at dahan-dahang ibinalik ang tingin sa lalaki. Hindi niya namalayan pero sumayang puso niya sa sinabi ni Frederick. Sa pagkakataong ito ay may isang dangkal ng agwat ng mukha nila. Ang kaba sa dibdib niya ay hindi pa rin nawawala, lalo na at nakapatong pa rin ang katawan nito sa kanya. Kung ganon, pwede bang umalis ka na? Hindi ako makahinga. Shadow kang mabigat. No. Namulang mukha ni Emerald nang muling bumaba ang mukha ni Frederick palapit sa kanya. Sinubukan niyang kontrolin ng puso upang hindi marinig na lalaki kung gaano kalakas ang tibok nun. Frederick, get up! Paano tayo makakapag-usap ng maayos kung ganitong kalagayan natin? Kalagayan? Ano ba sa tingin mong kalagayan natin, Emerald? Frederick pressed his body even more, making Emerald breathe erratic. Nakalimutan mo na ba na mag-asawa tayo? Walang masama kung ganitong postura natin. Unti-unting bumaba ang mukha ni Frederick hanggang sa halos gahibla na lang ang pagitan ng labi nila. Mabilis na napapikit si Emerald at hinintay ang susunod na gagawin ni Frederick. Pero ilang segundong lumipas ay walang labi na lumapat sa kanya. Bigla siyang nagmulat ng matatang sumalubong sa kanya ay malakas na halakak ni Frederick. Why, Emerald? Are you waiting for my kiss? Tudyo pa nito't kininditan pa siya ng tila ng aasar. Of course not. Frederick bent down and touched her lips with his. All the words that Emerald wanted to say have been swallowed back. Nalaki ang mga mata niya sa pagkabigla at wala siyang nagawa hanggang sa bumitaw si Frederick at tumayo sa kama, saka to lumabas sa balcony upang manigarilyo. Nanatili si Emerald sa pagkakahiga at nagkunwaring natutulog hanggang sa bumalik si Frederick sa kama at tahimik na humiga sa tabi niya. He even pulled her body into a tight embrace and they sleep peacefully. Sa mga lumipas na araw ay wala ng entertainment gossip tungkol kay Frederick at Monique. Pero imbis na matahimik ang isip ay hindi pa rin mapakali si Emerald dahil hanggang ngayon hindi pa rin siya nakakahanap ng trabaho. Habang nasa kwarto at abala sa pagpasa ng resume online ay tumawag sa kanya si Pete. Naalala niyang mahigpit na bili ni Frederick na wag nang makipag-ugnayan sa lalaki. Pero hindi niya kayang baliwalain ang tawag nito, lalo na't may kasalanan siya sa kumpanya nito.
Emerald, hindi na ba talaga magbabagong isip mo na tatanggapin ng alok kong magtrabaho sa kumpanya ko? Ito kaagad ang bungad sa kanya ng dating kaklase at kanyang first love na nagpagulo sa isip ni Emerald. Maraming nangarap na maging bahagi ng kumpanya ni Pete. At isa na doon si Emerald, lalo pat mataas na posisyon kaagad ang ibinigay ni Pete sa kanya. Pero ang paulit-ulit na bilin sa kanya ni Frederick ay paulit-uliting sumisigaw sa kanyang isip. Oh, pasensya na Pete. Pero alam mong hindi na pwede, hindi ba? Salamat sa pag-alok mo sa akin pero kailangan ko talaga itong tanggihan. Isang mahinang buntong hiningang narinig ni Emerald sa kabilang linya. 5 segundong lumipas bago ito nagsalita. Emmy, Pete whispered her name in a sweet manner. Napahigpit ang hawak ni Emerald sa phone. This is what Pete used to call her when they were in college. Emmy, I have to remind you that because you hit one of my models and couldn't come to work, our advertisement has been halted, causing us to suffer some loss. At hanggang ngayon, hindi pa rin kami nakakahanap ng ibang modelo na maaring mag-shoot para sa advertisement na gagawin namin at dahil doon, ay kailangan naming magbayad ng malaki sa aming kliyente. Sinalakay ng kabang dibdib ni Emerald dahil sa sinabi ni Pete. What? Hindi niya lubos sa kalaing malaking damage pa lang nagawa niya. Alam niya kung gaano kabait si Pete at ayaw niyang suklian ng ganitong lalaki. Pete, pasensya na. Anong gusto mong gawin ko? Kung may babayaran man ay ako nang magbabayad. Mahinang tumawa si Pete. Come and work at my company and everything will be handled smoothly. Nakagat ni Emerald ang labit nag-aalangan sa isasagot. Pero, Pete, alam mo hindi pwede. Tell me how much I have to pay and I will pay for it. I don't need your money, Emmy. I want you. What? Emerald was confused. Hindi niya maintindihan kung anong ibig sabihin ni Pete. Pete, alam mong may asawa na ako. Mahinang napatawa si Pete sa sagot niya na tila tuwang-tuwa. Don't worry. I'm not talking about that, Emmy. Come and work at my company. Replace your sister as a model. Model? Ulit na tanong ni Emerald. Napasandal siya habang hinintay ang sagot ni Pete mula sa kabilang linya. Yes, Emmy. Bakit hindi mo nalang palitan si Sandra at ikaw na mag-shoot ng commercial na dapat ay siyang gagawa? Alam kong kaya mo to. You've done this before and I'm sure you will nail this. Nakagat ni Emerald ang kuko habang nag-iisip ng isasagot. Pero, hindi ako sikat. Walang nakakakilala sa akin, Pete. Paano kung hindi magustuhan ng kliyente mo? Emmy, tulad ng lagi kong sinasabi sa'yo, huwag mong maliitin ang sarili mo. As long as may taong naniniwala sa kakayahan mo, you will shine, Emmy. Nandito lang ako para suportahan ka. There was a long pause before Pete spoke again. Well, kung ayaw mo naman ay okay lang. It's just a few million pesos that we are losing. Napadiin ang pagkagat ni Emerald sa kuko hanggang sa matanggal ang dulo nun pero hindi siya nakaramdam ng sakit. Naguguluhan siya sa alok ni Pete. Alam niyang ayaw ni Frederick na lumapit siya kay Pete at siguradong magagalit ito kung papayag siya sa alok ng dating kaklase. At the same time, kailangan niya ring gawin ito dahil ayaw niyang mawala ng pera ang isang kumpanya dahil sa ginawa niya. Sige, pumapayag ako sa alok mo. Emerald only agreed because she didn't want her conscience to affect her daily life if she rejected Pete's offer. Kaya naman ng mga sumunod na araw ay inaral niyang script na binigay ni Pete at inaral niya yon ng buong puso. Nagpapasalamat siya dahil ilang araw na rin hindi umuwi si Frederick at ang balita ay meron itong conference sa ibang bansa. Kaya malaya siya sa kung anong ginagawa niya. Nang dumating ang araw ng photoshoot nila, ay maagang umalis sa mansyon si Emerald pero naabutan pa rin siya ni Lola Andrea. Emerald, nakabihis ka. Aalis ka ba? Hindi ka pa nag-almusal, iha. Tumango si Emerald, nginitian ng matanda. Opo, Lola. May importante lang po akong gagawin ngayon. Saka, baka gabihin po ako ng uwi kaya huwag niyo na po akong hintayin para sa hapunan. Paalam pa ni Emerald. Kahit ayaw niyong ipaalam sa matandang plano'y kakaiba pa rin ng itong abisuhan. Para kahit papano, hindi lalabas na wala siyang respeto at hindi nagpapaalam kapag aalis. Okay, sige iha. Mag-iingat ka. Kung may kailangan ka na sabihan mo lang senoryal at darating ka agad yon. Muling tumango si Emerald sa katuloy ng lumabas ng bahay. Dahil maaga siyang umalis ay hindi gaanong ma-traffic at agad siyang nakarating sa studio ni Pete kung saan sila mag-shoot. Dahil nakilala na siya ng ibang mga staff at nakita kung paano siya itrato ni Pete ay iba ng pakisama ng mga to sa kanya at bumait na sa may paggalang. Natapos ang briefing ay kagad ng inayusan si Emerald at
Matapos makapagbihis ay saka naman nagpakita sa kanya si Pete. As expected, bagay na bagay sa yung suot mo. It seems that you are destined to shoot this commercial. Ayan ka na naman sa papuri mo, Pete. Kapag ito hindi pumatok, wag mo ko sisisihin ha. Hindi na niya mapigilan ang biruin ito dahil sa paulit-ulit nitong papuri sa kanya. Ipupusta kong kumpanya ko, this product will rise because of you. Kinindatan siya ni Pete saka tumayo't inutusan ng photographer na maganda. Samantalang napahawak naman sa dibdib si Emerald dahil sa kindat na yun ni Pete na nagpakabog ng dibdib niya. She was stunned, rooted in her seat, unable to say any words. Kung hindi pa siya kinalabit ng makeup artist na mag-uumpisa na ang shooting ay hindi pa siya kikilos. Bukod sa loob ng studio ay meron ding eksena na kukuhanan sa labas at sa garden yon sa likod ng building na pagmamay-ari ni Pete. Everyone was amazed by Emerald's performance, but the protagonist itself was feeling nervous. Pinilit niya lang sarili na huwag maging awkward sa camera at lahat ng post na inutos ng photographer at direktor ay sinusunod niya. Bravo! You did it so well. Like you are an expert, Emmy. Pumalakpak si Pete nang matapos ang unang photoshoot. Break time na kaya nagpahinga na muna si Emerald sa isang lounge chair na inihanda sa kanya ng staff ni Pete. Wala siyang kasama kaya ang mga ito ang nagsisilbing assistant niya. Dahil yon sa effort ng lahat, Pete, I can't even say that I perform well. Emerald pouted and took a bottle of water. Nilunok yon para mabasa ang kanyang lalamunan. Kakatapos niya lang ilagay ang bote ng tubig sa mesa nang biglang inangat ni Pete ang kamay at hinawakan ng kanyang pisngi. Sa kabahagya pang lumapit. Mabilis na umiwas si Emerald pero hindi siya inayaan ni Pete. There's an aunt, Emmy. Anito, Emerald felt relief. Ang akala niya kung anong gagawin sa kanya ni Pete kaya kagad siyang umiwas. Pero hindi niya naman alam na may langgam pala sa pisngi niya. Ang sabi ni Pete ay buong araw silang magsushoot pero kalagitnaan ay nagbagong isip nito at sinabing sa susunod na araw na lang daw nila ipagpapatuloy ang shooting. Emerald felt relief dahil maaga siyang makakauwi. Pero na mag-offer si Pete na ihahatid siya nito ay muli na naman siyang naguluhan. Kapag makita na naman ni Lola Andrea na may ibang lalaki naghatid sa kanya, ay baka mag-isip nito ng masama tungkol sa kanya. Hindi na kailangan, Pete. Kaya ko ng sarili ko. Magta-taxi na lang ako. Napaismit si Pete dahil sa sinabi niya. Emmy, how could I let my model take a taxi back? Ihatid na kita, and on our way, I can also treat you to a meal. Malaki ang tinulong mo sa akin. Hayaan mo suklian kita. Sa kalaunan ay pumayag si Emerald na sumama kay Pete. Napag-alaman na lang niya na hindi sila sa isang mamahaling restaurant pumunta para kumain na makitang dinaanan nila. They were at a place near their university campus. Sa pagkakaalala ni Emerald ay merong kainan dito na paborito nilang puntahan ni Pete. They ate and talked reminiscing about their past lives. Papadilim na nang matapos sila at hindi na nagpahatid si Emerald kay Pete. Kahit nag-insist ito ay tumanggi siya at sinabing ayaw ni Frederick na makita siya na may kasamang ibang lalaki. Pete understood kaya hindi na ito nagpumilit at hinayaan siyang sumakay ng taxi pa uwi. Maaga pa't hindi pa dinner time sa mansyon ng Harrington nang makabalik si Emerald pero ganun na lang ang gulat niya nang madatnan si Frederick na nakaupo sa sala at tila naghihintay sa kanya. Ang masama pa, papasok pa lang sa bahay si Emerald ay ramdam niya na kaagad ang madilim na aura na bumabalot sa pagkatao ni Frederick. Frederick, nakabalik ka na pala, bati niya. Tumayo siya sa gilid ng sofa at inintay itong sumagot. Anong ibig sabihin nito? Malamig at puno na babala ang boses nito nang magsalita sabay lapag ng malapad nitong iPad sa mesa. Sumunod ang tingin ni Emerald doon at napako siya sa kinatatayuan na makitang larawan niya kasama si Pete. Ang masama pa hindi lang basta sila nag-uusap. Batay sa anggulo ng larawang kumuha sa kanila ni Pete nung sinubukan itong hawakan ng pisngi niya. Lumalabas sa tila hinahalikan siya nito. Dumagundong sa kabang puso ni Emerald at hindi alam kung paano ito ipapaliwanag. Frederick, no, it's not what it meant. Then what is it? Klarong-klaro sa pictures na yan, Emerald. Nakikipaghalikan ka sa lalaking yon. Ako pang niloloko mo? Ano, hindi mo matiis ang mag-isa sa kwarto at naghanap ka ng ibang kaulayaw? Mabilis na tumayo si Frederick at hindi na hinintay na makapagpaliwanag si Emerald pero kagad itong napigilan ng babae. Kahit nasaktan siya sa masasakit na salita nito, ay hindi siya nagatubiling habulin to tinawakan sa braso para pigilan to. Huminto naman si Frederick pero hindi ito lumingon sa kanya. I swear, wala akong ginagawang masama, Frederick. I can prove it to you. Maraming CCTV camera sa labas ng kumpanya ni Pete.
At sigurado akong makakakuha ko ng ebidensya para patunayan sa'yo na wala akong ginagawang masama. She paused for a while and took a deep breath before explaining why she has, even in that company. I was there today because I did a shoot for an ad. The atmosphere between the two became silent. Pagkaraan ni napaismit si Frederick at hinawing kamay niya na nakahawak sa braso nito. If I remember correctly, sinabihan na kita na huwag makipagkita sa kanya. Sino nagsabi sa'yo na mag-shoot ka ng advertisement sa kumpanya niya? Napayuko si Emerald at nakagatang pang ibabang labi. Alam niyang mali siya dahil hindi niya sinabi kay Frederick ang plano. Kahit hindi ito umuwi sa bahay, may paraan para makontak niya ito. Pero hindi niya ginawa. Kaya ngayon dapat niyang harapin ang consequences ng kanyang ginawa. I'm sorry, Frederick. Sana'y sinabi ko muna sa'yo. Sana'y nagpaalam ako sa'yo. Pero kasi, nagangat siya ng tingin at diretsong tinignan sa mga matang lalaki. I was afraid na magagalit ka. Pasensya na kung nagdesisyon ako na hindi kumukonsulta sa'yo. Alam ni Emerald na may mali siya at para maibsan ng galit sa kanya ni Frederick ay dapat nang nasabihin niya dito kung anong totoo. Marahil siyang nagpakawala ng hangin dahil hindi pa rin sumasagot si Frederick. Frederick, sana ibigyan mo ako ng tsansa na makapagpaliwanag sa'yo kung ano talagang totoong nangyari na hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Dahil sa simpleng sorry ni Emerald, ang madilim na mukha ni Frederick ay bahagyang lumiwanag pero hindi pa rin ito nagsalita. Frederick, hindi ba sinabi ko sa'yo na nasaktan ko si Sandra? Siya dapat ang mag-shoot ng advertisement pero dahil sa ginawa ko hindi yun natuloy. Then Pete called me and said that if the shooting were cancelled, the company would lose a lot of money. And that would be equivalent to paying them because it was my fault. Frederick gritted his teeth. Kung ganun, ano naman ang ibig sabihin ng nasa larawan? Why haven't you explained it to me? Mabilis na piniliwanag ni Emerald ang tungkol sa ginawa ni Pete na wala naman talaga silang ginawa. Then I think someone took a photo of us in a malicious way and deliberately posted it online to slander me. I will prove my innocence, Frederick. Kahit na magpasama pa ako kay Noriel para masiguro sa'yo na wala akong ibang ginagawa. Frederick hindi na ito sumagot at nauna nang umakyat sa itaas. Lugo ang balikat na sinundan nito ni Emerald pero pagdating sa kwarto wala doon si Frederick. As expected, sa study na naman to magpapalipas ng gabi. Kinabukasan, kinastigo siya ni Lola Andrea pero kagad na ipinaliwanag ni Emerald ditong totoo at nangako pa na ipapakita ditong ebidensyang wala siyang ginagawang masama kapag nakuha niya na yon. Pagkatapos nilang mag-almusal ay sabay na sumakay ng kotse sina Frederick at Emerald na nagkita lang sa pagkainan para sabay na kumain. Si Noriel ang driver nila ngayon at nagtaka si Emerald ng imbis sa kumpanya ni Pete sila pumunta ay sa isang local registry sila nagtungo. Napatanga si Emerald pero hindi na siya nagtaka kung anong gagawin nila dito. They were finally getting their marriage license. Hindi niya alam kung paano pero nang makarating sila sa window na magpaprocess ng papeles nila, lahat ng papeles na kailangan ay dala-dala ni Frederick. Hindi nagtagal at nakuha rin kagad nilang dapat nakuhanin saka siya'y natid ni Noriel sa kumpanya ni Pete. Bago dumiretso sa Vargas Advertising, ay nihatid na muna nila si Frederick sa opisina nito. At bago to umalis ay katakot-takot na bilin pa ang sinabi nito kay Emerald. Not long after they arrive at Pete's company, tulad ng sinabi ni Emerald ay sinamahan siya ni Noriel. Naghihintay na si Pete sa pagdating nila at mukhang alam na rin ito kung ano kailangan nila dahil nakahanda na yung sa USB drive na kagabi pa nito inayos. Bilang isang respetadong kumpanya, ay ayaw nito madumihan ng kung anong kumpanya nito kaya ito na rin mismong gumawa ng paraan para matulungan siya. Pinaalam na rin ito sa kanya na natukoy na nitong IP address at ang may-ari ng account na nag-upload ng picture sa Blue App. Hindi na nagtaka si Emerald nang malamang si Sandra may kagagawan nun. Nakita siya sa video na nasa venue ito kahapon kung saan siya magsushoot. Gusto mo bang ipagbigay alam ko kay Boss Frederick kung sinong salarin para mabigyan siya ng leksyon? Tanong ni Noriel. Habang pabalik na sila sa mansyon, umiling si Emerald. Hindi na kailangan, Noriel. Pero pwede mo ba akong tulungan? Gusto kong bigyan ng leksyon ng kapatid ko sa pangingialam at paninira niya sa akin. Pagkabalik nila sa mansyon ay kagad niyang pinakitang nakalap ng ebidensya kay Lola Andrea na labis namang natuwa. Hindi ito naniniwala sa mga nakita nito sa online kaya hindi siya nito pinagdudahan. Bago bumalik sa opisina, pinadalhan niya rin si Noriel ng kopya upang ipakita yun kay Frederick. Nang dumating to kinagabihan, hinintay niya ito at kinausap upang ibahagi ditong plano niyang paghihiganti kay Sandra. Habang nagsasalita si Emerald, hindi maiwasan ni Frederick na titigan si Emerald. He was amazed by how Emerald changed expressions in every sentence she spoke. Itong unang beses na nasilayan niyang paiba-ibang expression ng babae at inaamin niya. He finds it cute. Frederick, why are you looking at me like that? May problema ba?
Frederick closed his mouth and shook his head. Hindi siya makapagsalita dahil sinalaki ng matinding kabang dibdib niya. Damn it, ilang araw ko nang nararamdaman to. What is happening to me?